paglagay sa Pilipinas nitong si Bongbong sa napakadelikadong sitwasyon. O, pakinggan po natin. Biyaheng Washington si PBBM sa susunod na linggo para sa unang bilateral meeting nila ni US President Donald Trump. Pero bukod sa itinakdang petsa na July 20 hanggang 22, wala nang iba pang ibinigay na detalye ang Malacanang. Si Ginoong Marcos ang kauna-unahang leader. Teka muna. Wala daw ibinigay na detalye bukod doon sa petsa ng meeting niya sa US, sa Amerika. Eto naman si Claire, bobo to. Pagdating sa detalye about kay Marcos, bobo to. Wala tong alam. Laging sa ngayon, eto masasabi ko, hanggang dyan lang ang masasabi ko, tatanungin natin, hindi ko pa alam. Yan. Ha? Pagdating sa kung ano yung katrabaho ni Claire, bobo siya. Pero pagdating sa paninira, patutsada, sa pitik, pang-aasar sa mga Duterte, dyan siya magaling. Ha? Kaya nga ito, sabi ko na ito ay kung ako abogado, ikahihiya ko talaga to si Claire. Kasi yung asta ni Claire ay astang abogado po kasi ito at saka vlogger. Pero ang dinala niya dito sa PCO, ang nabitbit niya yung pagiging vlogger. Yun ang pinakikinabangan ni Marcos sa kanya. Diyan nagtatago si Marcos sa saya at palda nitong si Claire. Wala itong pakinabang sa Pilipinas. Ang pakinabang lang nito ay maging attack dog vlogger ni Marcos na nilagyan ng posisyon as ASEC. Nilagyan lang. So, sino nagbabayad dyan? Ikaw, kayo, ang mga Pilipino. Nagbabayad kayo ng vlogger na magiging attack dog ni Marcos kasi hindi naman ito umaas ng abogado. Hindi naman niya binitbit yung pagkaabogado niya diyan. Hindi rin niya binitbit yung dapat at trabaho niya para sa mga Pilipino. Ano ba trabaho niya? Ipaliwanag kung anong nagagawa ng Marcos. Anong nagagawa sa administrasyon ni Marcos. Anong pakinabang ng Pilipinas sa gobyerno nitong si Marcos? Pagpatungkol sa Marcos, lagi naman siyang walang alam, bobo. Di ba? Magaling lang ito pang panira eh. Parang yung mga vlogger sa kabilang parlor. Walang alam kung hindi fake news at paninira sa mga Duterte. Ito rin si Claire. Pero bago tayo magtuloy, mamaya natin pag-usapan na yung sinasabi natin na unti-unti na po tagumpay, nagiging tagumpay na ang Duterte. Na detalye ang Malacanang. Si Ginoong Marcos ang kauna-unahang leader ng bansa mula ASEAN region na inimbitahan sa White House. Inaasahang pag-uusapan ng dalawang leader ang US tariffs sa Philippine exports at ang sigalot sa West Philippine Sea. Pina-finalize po kasi yung detalye. At sinabi ko nga po, kino-confirm po, hindi ko po dinideny, kino-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US, July 20 to 2020, tama, 22. July 20 to 22. Pero po, confirm, pero po yung ano yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Di ba? Di ba? Pagdating sa detalye, walang alam tong boba na ito. Wala talaga. Wala kang aasahan sa babaeng ito. Ang alam lang nito, sabihin mo sa kanya, about kay Sarah. Alam niya detalye ng biyahe ni Sarah. Di ba? Pagpatungkol sa biyahe ni BP Sara, ang dami niyang patutsada. So alam niya ang detalye. Ano ba ito? PCO ng tagapagsalita ba ito ni Marcos o tagapag-usig ni BP Sara? Palagay ko ito si Claire, mas marami pa tong alam patungkol kay Sara kaysa kay Marcos. Baka hindi ito kinakausap ni Marcos. Meron akong alam. Hindi lang ako chismis vlogger. Doon nyo alamin sa mga chismis vlog.
Meron ako nababasa. O, sige, teka muna, wag natin puntahan yun. Ayoko mapuntahan doon eh. Basta dito lang po tayo. Kung kayo alam nyo, okay, ba, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung iyon ay may katotohanan o walang katotohanan. Pero kung alam ninyo, ilagay nyo sa comment section. No, dyan sa comment section. Para naman mabasa ko at ma-inform ako. Pero kasi meron ako nababasa na medyo kulang ang detalye. Hindi ko alam. So, well, ayoko namang halugugin yung mga personal nilang buhay. So, hindi ko alam. Kayo na lang ang tatanungin ko. Pero para sa akin, simple. Palagay ko, mas kakilala pa nito ang trabahong ginagawa ng mga Duterte kaysa sa trabaho ng kanyang yari ka dyan. Ay, nako. Sige. Kasi wala, di ba? Wala siya laging alam na detalye. Yung pagdating kay Marcos, napaka-defensive niya. Bakit kaya? Sige, tuloy natin. Nagkita ang Pangulo at si Trump sa libing ni Pope Francis sa Roma noong Abril. Pero hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Inisnap siya diyan. Lahat kinamayan eh, di ba? Ito yung nandiyan yung libing, tapos kinamayan yung iba, si Marcos hindi, no? Ewan ko yun yung lumalabas na na ginawang tanga. Itong mag-asawa na ito. But anyway, puntahan po natin ito. Nandito muna tayo sa picture kasi baka maalagay na naman tayo sa alanganin. Nag-a-add suit. Ito. Hindi maganda ito magiging meeting ni Marcos at saka kay Trump. Una, alam naman natin, okay, ito hindi pag-iinsulto. Pero this is public knowledge. Mahina ang personalidad ni BBM. Mahina ang kanyang utak. Alam naman natin lahat yan. Anong alam ni Marcos patungkol sa geopolitics? As far as I know, napakadelikado nitong meeting na ito. Kasi baka mamaya, ipusta na ang Pilipinas. Remember this. Ikut-ikutin nila, may explanation dito, dinidefend ng China, inaaway ang China, dinidefend ang territory natin. Halo-halo na po ang istorya niyan. But one thing is very obvious. Bago umupo si BBM, wala naman tayong problema sa China. Di ba? Una. Pangalawa, pinangako niya na hindi papasok dito ang US base o pinangalanan lang nilang EDCA. Pero anong nangyari? Nakapasok ang EDCA sa Pilipinas. So sa madaling salita, wala po talaga tayong aasahan dito kay Marcos. Palitan natin yung Wala tayong aasahang na may kapakinabangan ang Pilipinas. Tatandaan po natin, sa isang meeting, may agenda si Trump para sa Amerika. That is, of course, obvious. Di ba? At natural po yun. Hindi po kasalanan ni Trump yun. Ganon talaga ang trabaho ng leader. Ang problema, yung leader natin, ano ba ang nasa isip ng ating leader? Nasa isip ba niya ang mga Pilipino or agenda niya? Diba? Alam natin na bago pumunta ng Amerika si BBM, okay pa ang relasyon nila ni VP Sara. No? Hindi ito yung panahon ni Trump. Bago pa si Trump. Tapos, nung bumalik siya dito,
iba na relasyon nila ni VP Sara. Even pati sinimulan na yung pag-uusig kay Pastor Kibuloy. Di ba? So pag tiningnan po natin talaga, ano ang agenda ni Marcos? Ano ang kapalit ng EDCA na yan? Anong pakinabang natin diyan sa mistulang US base na nilagay sa Pilipinas, nagiging panganib sa mga taong nakatira doon at nagiging panganib doon sa mga sundalong ipapadala dyan? Merong away ang Amerika at China, bakit tayo sasali? Wala naman tayong problema sa China before. Nung naupo si Marcos, bigla tayong nagkaproblema. Kung ano man pinagtatalo ng teritoryo dyan, eto, I'm very positive. Masusolusyonan yan pagbaba agad ni Marcos. Tapos na ang problema natin. Because before makapwesto si Marcos, ang ganda naman ng relasyon natin. Sa katunayan, meron pa tayong mga negosyo sa China na export, import, kung ano-ano mang trade ng Pilipinas at China. And until now, malakas po yan. Di ba? Pag tiningnan nyo, even US and China, malakas ang trade nilang dalawa. Ang lakas eh. Di ba? Affected din ang Amerika doon sa ginawang tariff against China na pumalag ang China. So sa madaling salita, paiksiin natin ang kwento. Si Marcos ba, agenda ba natin ang itutulak niya dyan? At kahit itulak niya ang agenda ng mga Pilipino, meron ba siyang kakayanan? Ang sa tingin ko mangyayari dito, sa pag-uusap nila, mananalo ang Amerika. Hindi niya kakayanin ang personalidad ni Trump. Kita nyo naman eh. Very strong si Trump. Hindi niya kaya yan. Personality-wise, character-wise, hindi kaya ni Bongbong. Even utak, hindi kaya ni Bongbong. Ano lang ang kaya ni Bongbong sabayan? English. Diyan lang maayos si Bongbong pa English. Utal-utal pa. Di ba? So wala. Hindi maganda to. Pinupusta ni Marcos ang buhay ng mga Pilipino. Pinupusta ni Marcos ang buhay ng mga sundalo at mga kababayan natin na nandiyan sa area ng EDCA. Huwag tayong makisali sa gera ng iba. Wala tayong kapasidad. Ang dapat hinaharap ni Marcos ay yung gera sa kagutuman. Gera sa baha. Gera sa drug addiction. Gera sa online gambling. Yan ang dapat inaatupag ni Marcos. Huwag siyang nakikisawsaw diyan sa gera ng ang hindi pagkakasunduan ng Amerika at China na siya lang ang nakikinabang. Wala po tayong pakinabang dyan. Marcos, wala kang alam dyan. Maawa ka sa Pilipino. Ha? Antayin po natin ito. But definitely, hindi ito magdudulot ng magandang balita sa Pilipinas. Isa lang ang inaasahan ko rito. Baka naman, baka sakali, sabihin ni Trump, pauwiin mo na si PRRD. Sana nawa, magmumukha talagang tanga to si Bongbong sa harap ni Trump. Sana i-live po nila. Kasi baka mamaya hindi i-live yung kanilang pag-uusap at kung ano-ano na namang ipagmamalaki ang gagawin ni Bongbong, kung ano-ano na namang kasinungalingan, ano na namang pangako na pang SONA lang. Hinahabol lang to sa SONA. Pero wala namang natutupad. Baka mamaya mangangako, hindi naman talaga pinangako ng Amerika, nabudol na naman tayo. Tapos, pag in-explain ni Claire, akala mo ang galing-galing ni Marcos, akala mo ang tali-talino ni Marcos, at higit sa lahat, akala mo ang linis-linis ni Marcos. So sana, i-live po yung kanilang meeting. Para makita natin anong katangahan ang gagawin natin nitong presidente natin.
Hindi niya teritoryo yan. Hindi siya magaling diyan.